Hello once again, beautiful momshies and wonderful kids. So, I'm back with Francis ASD Journey. I'm so sorry hindi ko na na-upload yung kasunod na reels ko. Iniisip ko na lang na dito ko na lang siya i-upload sa video, sa longer video dito sa wall ko, and then i-share ko na lang dun sa reels yung link nitong video na to. So what is the reason? Nabibitin ako sa 90 seconds guys. Parang gusto ko nang lumipat sa TikTok na 3 minutes at saka dun sa YouTube na medyo longer para mas ma-explain ko ng maayos ng hindi bitin with emotions. Siyempre mga mamshis, pag ganito yung pinag-uusapan natin na tungkol sa mga bata, medyo emotional tayo bilang mommies. Alam niyo yan, nakaka-relate kayo dyan. Kaya naisip ko na dito ko na lang i-upload sa Facebook wall ko para sa mga nanonood ngayon dito sa Reels. Ayan, 60 seconds na ako ngayon, in-explain ko pala na mag-shift ako. Na ako, 1 minute na agad ako mga mamshi. So, pakicheck na lang yung link down below kung nasaan yung post ko na to sa Facebook or sa ibang social media platform. Ayan, so cut na ako dito for the reels. Ngayon, yung yung sa developmental pedya na pinakita ko na assessment, yun guys, yun ma'am, she's umpisa pa lang yun. Okay, so after nga namin siyang makita, may nakalagay nga siya doon na presenting problem na autism spectrum disorder with hyperactivity. Yun yung nilagay or yung pinaka-assessment ni Doc. Tapos nirecommend niya ang occupational therapy. Ayan, ipa-flash ko ulit ngayon yung yung assessment ni kay Francis si Dr. Aguila. So after that, sobrang nadismaya ako bilang nanay. Alam ko na may something yung anak ko, pero sobrang shock ako na ang kinalabasan niya is ASD. Sobrang nalungkot ako. Alam nyo bilang nanay, bilang first time mommy, na 28 years old ako nung time na yon. Sabi ko, bakit of all kids, bakit yung anak ko pa? Kaya nga ako nagtagal na sa pag-anak, sa pag-aasawa kasi ang dami kong worries, ang dami kong fears, at the same time parang hindi pa dumarating yung lalaki para sa akin talaga. So, nung nagka-baby na ako, which is si Francis ngayon, so sabi ko, ito na, magkakaroon na ng magandang direksyon yung buhay ko. Tapos biglang ito, dumating yung point na ito na kung saan nalaman ko na may something yung anak ko. So, sobrang devastating ang pakiramdam. At alam nyo, mamshis, kung ilang buwan akong umiyak, 12 months or more, bago ko yan natanggap. Bakit ako ganito magsalita ngayon na parang gusto kong ipangalandakan sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung ano yung kondisyon ng anak ko. Kasi natanggap ko na. Okay, pero dumaan din ako sa punto para sa mga mommies na ngayon pa lang nila na-observe yung anak nila. Tapos yung sa iba na nakapagsimula na, nakapag level 1 na, congratulations sa inyo mga mommies. Hindi po ito para sa inyo. Para po ito sa mga anak ninyo. Kasi tayo, mahihirapan tayo sa journey na to. For sure yan. Okay, gagaya na naranasan namin ng asawa ko. Pero, ang pinakamagandang part na dapat tinitignan natin, na goal natin ay para sa bata. Para maging independent siya, paglaki niya, sobrang worth it po mga mamis yung pagdadaanan natin dito na sakit sa emotional, physical, kasi yung iba medyo hindi ganun madaling makahanap ng mga therapy center na malapit sa kanila. Hindi kagaya namin na sobrang swerte kami, ang lapit lang ng therapy center. Hello Kiddos Mind, thank you so much kasi ang laki ng impact ninyo sa development ni Francis, and soon ikukwento ko sa inyo yung journey namin sa Kiddos, pero sobrang haba nun, kaya lang unfortunately hindi ko na naitago yung mga notebooks ni Francis, pero i-share ko as well as their Francis teachers, simula sa SPED, early intervention niya, hindi SPED, tapos sa occupational therapy, sa speech therapy din, as well as dun sa owner mismo ng Kiddos. Sobrang saludo po ako sa trabaho ninyo, sa profession, sa bokasyon nyo po. Kahit masabihin na malaki po talaga ang nagagastos ng mga mamis, pero mas malaki po yung impact na nagagawa nila sa buhay ng mga bata. More than the money, hindi po kayang bayaran ng pera yung nadidevelop sa mga anak natin kapag nahahawakan po ng mga therapist. Kaya yan, sobrang
sobrang thank you po sa inyo. So, balik muna tayo doon sa assessment. Ano ba yung naramdaman namin bilang mga magulang ni Francis? Okay, so ako yung mas unang nakatanggap bilang mommy kasi yung asawa ko, in denial talaga yan lagi. Pag medyo may negative yan na nalalaman kahit sa ang aspeto ng buhay niya, lalo sa anak niya. Kasi sobrang protective yan sa mga bata. So, syempre, nag-iisang anak si Francis. Sinasabi niya na, matalino naman yung anak ko, kahit ganyan siya, ganito siya, ganyan. Kasi alam nyo, yung pagkakapaliwanag sa akin dati, yun daw kasing ASD ay sobrang habang linya. Pero, walang average sa kanila. I mean, pag sinabi mong matalino, matalino talaga. Iba yung talino nila, iba yung galing nila. Kapag naman sa on the other side, walang average eh. Sobrang dependent sa magulang. Yung iba nagwawala. Yung iba naman may mga iniinom na medication as prescribed by the doctor. Kaya sobrang swerte nyo po sa mga mommies na nakakapanood ito ngayon. I mean, hindi tayo swerte na, teka, paano ko ba sasabihin? Di ba lagi kong sinasabi that every child is special kasi bigayan ni Lord sa atin. Kahit paplanado ang bata or hindi, lahat ng babies, they are very special. Lalo na sa mga magulang. Tayo na nagdala sa kanila ng 9 months sa sinapupunan natin, alam natin na special yung dinadala natin kasi bigay ni Lord yan. Tapos dumating sila na special, extra special kasi they need extra attention and time from us, from the caregivers, lalo't higit sa ating mga magulang. Kaya sila binigay sa atin kasi on purpose and hindi yan ibibigay sa mga mamshis na hindi matatag. Okay? Lagi kong sinasabi yan na kaya ibinibigay yan sa atin kasi kaya natin. Kaya natin i-handle kasi kung sa ibang mommies ibibigay baka bumigay na sila. Okay, so maswerte tayo tsaka yung bata kasi on purpose yan. Okay? And may sinasabi pa rin sila na swerte daw yung mga special child. Ayan, so medyo napapahaba yung kwento ko, no? Kasi pag talaga yung tungkol kay Francis dati, sobrang naaalala ko pa yung pinagdaanan ko. Ang tagal kong tinanggap, 1 year kong iniyakan. Siyempre, may mga problema rin tayo or challenges. Ayoko na magsabi ng problema. May mga challenges din tayo na experience sa buhay, hindi lang yung challenge dun sa natanggap namin na feedback ng developmental pedia kay Francis. Pero meron pa kami mga challenges mag-asawa on the side. Buti na lang, solid pa kami nung time na yun. I mean, syempre nag-uumpisa pa lang yung relationship. Lahat ng decisions namin about kay Francis na pag-uusapan namin. At ang kagandahan pa nun, nagkakasundo kami doon. Hindi kami madalas magtalo, unlike now. Sobrang solid noon. Kaya ang swerte rin ni Francis na, so, kumbaga perfect timing na nalaman namin na ganun si Francis bago siya mag 3 years old. Sobrang bilis ng transition niya. Nakikita rin siya ng mga therapists na maganda yung development niya kasi nga tulong kami na pati yung biyanan ko na nag-aalaga, yung asawa ko, ako din as bilang teacher na malayo yung pinagtatrabahuhan ko from Tagaytay to Tansa pa ako noon. Uwian ako everyday, hindi ko kayang ako lang mag-isa. So tulong-tulong kami. Sobrang thankful din ako na nagkasundo-sundo kami sa part na yon. Sobrang thankful ako kay Lord na talagang ginawa namin ng aksyon. Kasi kung hindi mararanasan ni Francis yung mga nararanasan niya ngayon. So, ayun na nga, napalayo na tayo, no? Kwento ko lang na after namin malaman yon, may pinagkwentuhan ako. Basta family member siya, hindi ko pa natatanong kung pwede kong banggitin kung pwede ko bang banggitin na siya yon. Okay, basta family member. Sabi niya sa akin, if you want pa-double, pa-second opinion natin. So, pumayag yung asawa ko, pero medyo matagal yung paghimo ko sa kanya na pagpayag. Kasi laging una ang mamis eh. Kaya nga laging sinasabi, gift natin yun. Kaya sana makita natin yung kumbaga, makita natin yung advantage na yun, tsaka i-grab natin yung opportunity na tayo may gift na ganyan, na makakita kung ano yung mas okay para sa mga anak natin. So, nagpa-second opinion kami, kaya lang,
Hindi ko alam kung pagkakamali ba yun na naikwento ko sa developmental pediatrician number 2, which is Doc Navarro from the Medical City sa Pasig. Kasi tinanong niya kami kasi pag nagpa-check up, both parents are there kung available ang mommy at saka ang daddy and also the kid. So ayun, nandun kami. Nabanggit namin agad na nakapagpa-check up na kami. Siyempre, as professionals, meron silang parang professional ethics yata kung tawagin yun na siyempre, irerespeto mo kung ano yung assessment ng fellow mo. So, ang nangyari, hindi tinanggal ni Dr. Navarro yung yung diagnosis na autism spectrum disorder. So, nanatili sa isip namin talaga na may ASD si Francis. So, syempre, professional sila. Sila yung nag-check up at kaya rin naman kami nagpa-check up. May tiwala kami sa kakayahan nila. So, yun yung pinanghawakan namin na with ASD siya. Pero ang diagnosis ni Doc, autism spectrum disorder with language impairment. Yun ang kanya. So, sa pangalawang video, ipapakita ko naman doon yung diagnosis si Doc Navarro. Pero naikwento ko na dito yung yung naranasan, ano yung naramdaman ko, ano yung mga nasa isip ko that time nung nakita ko yung diagnosis na yon. So siguro kung fresh pa yun ngayon, medyo iiyak ako ngayon, may pag-iyak ako, mamamaga pa mata ko. Pero ngayon kasi, lagi ko nga sinasabi, una sa lahat, kahit pangit yung nangyayari, kagaya nung nangyari sa buhok ko, di ba na sobrang haba ko, nasusundan nyo ako, sobrang haba nito, halos hanggang bat na to. Tapos magpapagupit ako, ganito yung nangyari na buhaghag siya. So una, madidismaya ka sa resulta, pero pag tinanggap mo na siya na, ay okay, move on na tayo kasi kasi nagupit na yung buhok mo. Wala na tayong magagawa. Wala na nagupit na, natanggal na. Sa strands ng buhok mo yan, wala na siya. So tanggapin mo na lang. So habang tinatanggap mo, ina-appreciate mo yung ganda. Okay na, okay din pala kasi medyo looking younger tayo, maraming mga nagpi-feedback kahit wala tayong makeup, medyo bumata tayo ng konti, hindi na tayo mukhang 38. Mukhang 35 na lang tayo, charot lang. So, sa buhay kasi natin ang daming dumarating. So, eto parang konting wisdom lang to, mamis, based sa aking mga napagdaanan for the past years of my life. Marami tayong pagdadaanan along the way ng buhay natin. Okay, every year may mga challenges. So, bakit iba-iba tayo ng level? Kasi iba-iba tayo ng level ng pagiging matatag bilang mamis. Yun yung paniniwala ko. Maraming mga maling mga desisyon na nangyari or nagawa tayo sa buhay natin, pero nagawa na natin Huwag na nating i-blame sa iba. I-accept na lang natin at pag nakuha na natin siyang tanggapin, maluwag na para sa atin na i-share sa iba. So, bakit ko to ginagawa? Ang sinasabi ko nga, or na-mention ko na nung kasama ko si Francis sa video 1, or sa introduction yata yun, na kaya ko ibinablog to ngayon, sinishare ko kasi tanggap ko na kung ano yung anak ko. Pangalawa, may magandang resulta na sa kanya. Kahit papano, although hindi pa 100% kasi nangangalap pa ako ng funds para makapagpa-check up si Francis and hoping ako na this filming na ginagawa ko pag-post sa social media, may makakita na good Samaritan na pwedeng mag-sponsor din for his check-up. Kasi currently, we are financially struggled. Okay, pasensya na po, but I need to say this. Ito talaga yung number 1. Kaya wala na akong maisip na paraan kung paano ako. Kasi hindi po pwede na ipa-check up lang namin si Francis tapos hindi na namin siya susundan ng therapy ulit. Masasayang lang yung check up. So, kailangan after check up, you follow the recommendations. Matagal ko na tong pinag-isipan gawin, pero ngayon ko lang ipinush kasi may mga times na nakikitaan ko na naman si Francis na hindi niya na naman alam na nakakasakit siya. Kanina lang nung naglalaro siya ng basketball, may nagsumbong sa akin. Buti na lang no, teacher ako sa school na yon. May respeto sa akin yung mga bata. So, lagi nilang
lagi nila munang sinasabi sa akin, yung ginawa ni Francis, bago nila awayin yung anak ko. Pero typical ng mga bata, syempre diba re-rest back agad yon. Buti na lang talaga, mababait pa rin yung mga bata. Shout out po sa mga batang Isidro Cuadra Elementary School. Saludo po ako sa ibang mga parents na pinalaki po na may magandang kalooban yung mga anak nila. Ayun. So, sobrang swerte ko lang din talaga sa environment dito. Tapos, may time din na um, basta maraming times ko nang na-observe kasi nga kasama ko si Francis sa school. For the information ng mga hindi nakakakilala sa akin ng personal, si Francis po kasi ay estudyante ko pero hindi niya ako advisor. Small school lang po kami, regular school. Kaya dito ko lang din siya pinili na pumasok ng face-to-face after pandemic. Kasi konti lang po yung bata sa school namin. Mas napo-focus ng mga teachers yung mga bata. At the same time, nakikita ko pa siya. Wala naman sa akin kaso yung grades. Alam ko naman yung kakayahan ng anak ko. Ang gusto ko lang, maging safe siya. Okay, bago ko siya pakawalan papuntang high school, nandun pa rin ako bilang nanay na nag-aalala sa kanya. Pangalawa, ayun nga, hindi ko na siya kayang pag-aralin sa private school due to financial reason. Ayun nga, so sinabi ko na yung purpose ng video. Number 1 is financial. Number 2, matagal ko nang gustong gawin to, na i-share. Actually, off-cam or sa mga kakilala ko na nagtatanong, alam na alam nila, I'm open, very much open, sa pagkukwento kung ano yung sitwasyon or status ng anak ko. Pag tinatanong nila or minsan, madalas, kahit di nila tanungin, sinasabi ko, may ASD po yan na diagnose ng doktor. Tapos yun, doon na nagsisimula yung kwento hanggang sa may mga magbe-message sa akin, magtatanong, etc. etc. So, naisip ko para mas maka-reach out ako ng wider tawag dito, mga listeners, ganyan. Nag-vlog na rin ako. Pero yun talaga po, number 1 is financial talaga. I'm so sorry, pero I'm just being honest. Kaya kong trabahuhin yung ibang mga bills namin. Pero yung kay Francis, hindi ko kaya consistently. Kasi yung racket ko, depende. So, hindi siya constant. Kasi ito, pag sinimulan ko ulit ito, dapat dire-diretso po siya. So, ito na yung naisip ko na last na paraan na para makapag-raise ako ng funds for my son. So, kaya ginawa ko rin tong FB page na to, sineparate ko na dun sa personal account ko to reach wider audience. Baka sakali na mas makarating dun sa mga tao na capable of helping. And soon, maibabalik ko yan sa ibang tao naman na matutulungan namin. I'm just praying na it will turn na maganda, maging successful yung pinaplano ko sa isip ko kasi ang vision ko is kung ano man yung magiging tulong na sorry, napaiyak ako. My vision ngayon is of course, number 1 bilang nanay, no, gusto kong mapakontinue si Francis na therapy para magdire-diretso. Kasi before pandemic, okay na siya eh. Ang bilis na ng transition niya. And alam niyo ba, mamis, number 2, yung kasing, ayan, sinipon ako. Yung kasing si Yana, yung babae ko, may speech delay siya, alam ko meron. Ayan, nag-breakdown ako emotionally, wait lang, pause. Yung anak ko kasi, si Juliana will turn 4 years old. I don't know if I'm being unfair with her. Kasi pangalawang anak ko na siya, tapos may isa pa kami. So, hindi talaga kaya ng funds na pag-usapan namin mag-asawa. Pero, the good thing for Yana is, may eye contact siya. Nakakausap namin, nako-communicate. Pero alam ko, may speech delay siya. Hindi ko alam kung paano ko, kasi hindi naman ako professional.
Gusto ko rin sana siyang ipa-check. Kaya lang, wala talaga. Don't get me wrong, hindi kami sobrang hikaho sa buhay, hindi kami hirap. Okay ang buhay namin. I am a professional, may trabaho ako, may extra income naman ako. May business yung asawa ko, hindi nga lang ganoon kalaki yung sales pa for the past months. Medyo inabutan kami ng tumal, no? Pero um, okay sana kami kung walang bills na sobrang laki po. Kasi may mga nanloko sa akin, hindi nakabayad ng utang nila. So, ayan, binigay ko na, no? I-vlog ko rin yan next time. Baka may mapulot din kayong aral sa nangyari sa akin. Gusto ko rin ipacheck yung pangalawa ko. So, yun yung purpose kung bakit ako nagbablog. Because of my kids. Lahat sana ng pwede kong ma-raise dito with this vlogging, posting sa FB Reels, sa FB page, o kung saan mang social media account na pwede akong makaabot. This is because of them. Alam ko, some people around me will say negative na baka ginagamit ko yung anak ko. Pero hindi. Para sa kanila to. Ang hirap pala ng content ko. Sobrang emotional ako pa naman. Sabi ko, tanggap ko na. Pero, alam niyo yun, yung nakaraos ako ng isa. Tapos, may kasunod. Ayoko kasi ng yung, alam mo yun, naantayin ko na lang yung anak ko na magsalita ng maayos. Gusto ko, yung habang maaga kasi panahon ng kalaban natin dito mga mamis. Panahon na what if hindi? Yun yung naging mindset ko noon kay Francis. Sorry.